Mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, kayo na po ang humusga. Ito na po ang sinasabi natin kay Epifanio Labrador. Yung ganti ng Panginoong Diyos. Ito na mga kababayan, magugulat kayo at yung balahibo nyo talaga tatayo dito sa ipapakita natin. Nakakaawa at kalunos-lunos na pangyayari sa kanya. Bakit kaya mga kababayan, bakit ko nasabi ito? At bakit humantong sa ganito yung buhay ni Epifanio Labrador? Dahil sa pagyurak niya po sa pamamahala. Tignan po natin. Grabe mga kababayan, kinilabutan ako dito. Ito po siya mga kababayan ha. Tignan po natin anong nangyari sa kanya. Kumalma po kayo mga kababayan ha. At mga kapatid ha, kumalma po kayo. Alam ko, nanggagalaiti kayo sa taong ito pero ipagpasa Diyos natin ang hustisya. Dahil dito mga kababayan marami na pong kaso ang kinakaharap nito. Kaya itong si Epifanio Labrador, ito na ang sinapit niya. Langit na po ang gumanti. Mga kapatid, langit na po ang humampas kay Epifanio Labrador. Panoorin nyo. Naku, nakakakilabot mga kababayan. Parang hindi ko kayang panoorin itong ipapakita ko sa inyo. Pero kumalma kayo, sinasabi ko na, yung mga hindi kakayanin ito, medyo uminom kayo ng tubig ha. At dapat may kasama kayo na manood para, syempre, baka di nyo kayanin. Ito na mga kababayan, ito na ang bangungot ni Epifanio Labrador na hindi niya sukat akalain na mangyayari sa kanya. Ito na, talagang excited po kayo, ito na. Ito na, mga kababayan. Alam nyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Alam niyo yung apps. Itong kalagayan ni Epifanio Labrador, pasuray-suray po mga kababayan. Nag-inom siya at talagang tuliro at balisa. Balisang-balisa mga kababayan dahil natagpuan na daw yung lokasyon kung saan po siya naglalagi. At pati asawa niya, iniwan na siya na kailangan umalalay sa kanya. Iniwan na din siya mga kababayan. At lasing na lasing. Lasing na lasing ito. Grabe mga kababayan, panoorin natin. Ako nga, di ko kayang panoorin Ito, tignan natin. Talagang nakakakilabot na pangyayari sa buhay niya. Hindi niya sukat akalain ito. Tignan natin mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo sa screen ito para ma-imagine nyo ano yung sinasapit ni Epifanio Labrador ngayon, mga kababayan, dahil sa pangbabastos niya sa kapatiran, pagmumura niya at pagbabanta sa buhay ng ating namamahala. Ito na yung ganti ng langit, mga kababayan. Pinasikip ni Epifanio yung kanyang kinalalagyan. Pati sarili niya ay kalaban na niya. Grabe mga kababayan at mga kapatid, eto na. Alam nyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Alam niyo yung apps, pinakita sa akin yung sa messenger yung area ko na talagang totoong nakita na yan. Kaya yung asawa ko gustong umalis. Sabi ko,
maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Pero wala eh. Kaya, yun, hindi ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Kaya, huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubok. Mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwedeng yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa'yo. Dahil madadala sa takot. Pero kung ito yung aking magiging karanasan sa aking tatanggol kay PBBM, buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, Sir PBBM, hindi ako magbabago. Sa'yo ko, Sir Romualdez, hindi magbabago. Kahit hindi nyo ako pinapansin, kahit, di ba? Yeah. Kaya mga kababayan, bukas abangan nyo ako. Walang nagbigay. Ayan mga kababayan, bali itinakwil na siya ng mga amo niya. Itinakwil na po ito ng mga amo niya, ng mga politiko na sinusuportahan niya. Anong ibig sabihin ni Epifanio Labrador na wala na daw nagbibigay? Very, no? Kayo na pong humusga mga kababayan ha. Meron siyang binabanggit tapos parang na siya, marami nang bumubulong sa isipan niya na natagpuan na yung location niya, susugurin na ng kalaban, dadamputin na siya. Lasing na lasing eh. Mga kababayan, nag-inom. Kalaban na po yung sarili niya. Kinanta na po siya ng kanyang sarili. Kalaban niya na eh. Tapos yung mga amo niya, hindi na siya pinapansin. Kasi, tignan nyo mga kababayan, wala na ring natatanggap na na payola. Kaya naglasing ito at nagdadamdam. Pakinggan pa natin mga kababayan, pati pamilya niya ay iniwan na rin siya. Talagang balisang-balisa, mga kababayan, Tignan mo, Epifanio Labrador. Dahil sa pagiging garapal mo sa pera, pagiging akala mo, feeling mo sisikat ka, at feeling mo bayani ka sa mga taga-sunod mo at mga sumusuporta sa'yo, nagkamali ka kasi ultimo sarili mo, kalaban mo na. Tignan nyo yung isipan niya, balisang-balisa, wala nang kapayapaan. Yung kalayaan niya dati, wala na. Tumatakbo na lang siya sa ilang square meter na lupa dahil akala niya meron ng dadampot sa kanya, mga kababayan. Naglasing na. Wala na sa katinoan, mga kababayan. Ano kaya ang susunod? Ano yung mga susunod na kabanata kay Epifanio Labrador? Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, talagang marami na siyang kaso na haharapin dito. Ikinasa na po ang malupit na kaso na ang kakapal na papel na naglalaman ng mga kaso sa kanya na haharapin niya. Lilibot siya sa buong Pilipinas. Kaya si Epifanio Labrador, mga kababayan, unti-unti nang kinakain ng kanyang konsensya. Sa susunod mga kababayan, meron akong pasabog na ikagagalit ng mga supporters niya. Talagang kumanta na siya. Grabe mga kababayan. Kakaiba itong Epifanio Labrador na ito. Nagpagamit siya sa mga politiko. Dahil sa pagtanaw niya ng utang na loob niya mga kababayan, talagang hindi nyo lubos maisip na magagawa niya ito. Yung mga sinasabi niya, talagang meron palang dahilan kung bakit tinitira niya ang Iglesia ni Cristo.
tinitira niya ang mga Duterte. Merong mga likod na bumubulong sa kanya, mga kababayan. Di natin alam kung sino ang mga ito. Pakinggan pa natin ang sinasabi ng kumag na ito. Nakakaawa no? Isipin nyo, wala na sa katinoon, nababaliw na siya. Ito na. Walang nagbigay. Walang nagbigay ng tulong sa akin doon sa kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, tuloy tayo, tuloy. At kung ito ay pagsubok para sa akin, go. Sige, hanggat gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako, go. Alam niyo, kahapon kaya natakot yung O mga kababayan, nakita nyo, meron siyang binanggit na 2 politiko. Mga kababayan, kayo nang humusga. Mga kababayan, kung ano na po ang nangyayari kay Epifanio Labrador. Ano na ang mga pasabog sa buhay niya. Dahil sa kanyang mga tirada na wala sa ayos. Na kung anong mga lumalabas sa kanyang utak, yun naman ang sinasabi niya na wala sa katwiran, mga kababayan. Ang dami kong nakausap ng mga kapatid, mga kababayan. Nagdadamdam po ang mga kapatid. Sabi nila, mga kababayan, so, ipanalangin na lang daw po namin. Baka po magbago pa itong si Epifanio Labrador dahil sa kanyang ginagawa na pang-uusig sa Iglesia ni Cristo. Na marami siyang paratang, mga kababayan. Pati yung mga pari na natalo sa debate, binibintang po sa Iglesia ni Cristo na ipinaligpit daw ng pamamahala ito, mga kababayan. Pati ang mga Duterte, sinasama niya, binayaran ang Iglesia ni Cristo, hawak ng mga Duterte, ang Iglesia ni Cristo. Yan po yung kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Grabe ito. Ibang klase itong si Epifanio Labrador. Kaya tignan nyo, mga kababayan. Kinakarma na po ito. Kinakarma na siya at inuusig na siya ng sarili niyang konsensya. Balisang-balisa ito, mga kababayan. Hindi na siya mapakali. Feeling niya, pati asawa niya, ikakanta na siya. Meron pa siyang vlog may patong na daw yung ulo niya na 3 million. Sinong magbibigay ng patong sa'yo? Epifanio Labrador. Kahit 1,000, hindi papatungan yung ulo mo. Tignan mo paano siya gumawa ng mga kwento niya. Tapos ibibintang niya sa Iglesia ni Cristo na kung ano-anong mga paninira, mga kababayan. Umattend nga po ako Nakiisa po ako sa ginanap sa Philippine Arena sa ika-100 years ni Kairanyo G. Manalo. Grabe, nakakaiyak. Napakaraming mga kapatid. Napakaraming mga kapatid na nakiisa. Nang magsalita po ang Ka-Eduardo Manalo. Nakipagkamay din sa mga kapatid. Hindi lang tayo pinalad, mga kababayan, na makapanayam natin or makadaupang palad natin ang Ka-Eduardo Manalo. Dahil sa dami po ng tao, mga kababayan, hindi na po ako umabot. Yung security po talagang mahigpit, mga kapatid at mga kababayan. Tignan nyo, habang inuusig po ang Iglesia ni Cristo, habang sinisiraan nila, kung ano-anong mga binibintang nila sa pamamahala, tignan nyo, mga kababayan. Pati yung mga kapatid sa Africa, mga kapatid sa Australia, sa Amerika, sa Spain, sa iba't ibang panig ng mundo ng mga kapatid, ay nakiisa kahapon. Lalo na yung mga sinasabi kong kapatid na taga-Africa. Talagang proud na proud po silang Iglesia ni Cristo.
Pag nandun kayo mga kababayan, mararamdaman nyo po yung pag-ibig ng pamamahala sa mga kapatid. Napakaayos at napaka-organisado po yung ginanap na programa. Lalo na nung ipakita ang Kairanyo Manalo, yung mga pagtuturo niya noon. Talagang nakakaiyak mga kababayan. Talagang mararamdaman mo yung gabay ng banal na espiritu. Kung paano po ginabayan ang Ka Felix Manalo. Kung gaano po ginabayan ang Kairanyo G. Manalo nung mga panahon nila na sila po ang namamahala po sa buong Iglesia ni Cristo. Ganon din ang binibigay ng Panginoong Diyos kay Ka Eduardo Manalo. Bakit ba mga kababayan at mga kapatid? Marami kasing nagtatanong, bakit kailangan ng isang namamahala sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw? Nung mga unang panahon, talagang meron talagang isang pamamahala ang mga Iglesia ni Cristo noon. Na kung anong desisyon ng namamahala, yun po ang masusunod. Dahil po yun ang utos ng banal na kasulatan. Ito po yung hindi maintindihan ng wala po sa Iglesia ni Cristo. Ganun na lamang yung kanilang pagyurak sa ating namamahala ngayon. Hindi nila alam yung tunay na nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. Marami silang hindi alam. Kaya yung mga gustong pumasok sa Iglesia ni Cristo ay bukas po ang pintuan ng bawat kapilya. Kung gusto nyong malaman ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan, mga mahal kong kababayan, sa mga binibintang nila sa Iglesia ni Cristo, malalaman nyo po. Hindi po diktador ang namamahala. Payapa po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tahimik. Masaya ang maging Iglesia ni Cristo. Kahit anong hirap ng buhay, mahihirap man ang mga kapatid. O konti lang po mayayaman dyan, bilang na bilang po sa mga daliri. Pero mga kababayan at mga kapatid, ramdam po natin ang gabay ng ating Panginoong Diyos. Dumating man ang mga pag-uusig, dumating man ang mga dagok sa buhay natin, mga paninira nila sa Iglesia ni Cristo, paano nila murahin ang kapatid na Ka Eduardo Manalo. Ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na lumalakas. Patuloy na nag-aalab ang pananampalataya. Kaisa ng Ka Eduardo Manalo ang buong kapatiran. Kaya itong mga sumisirang ito, nasasaktan po kami pagka kung ano-ano pong sinasabi nyo po sa aming namamahala. Kaya Epifanio Labrador at sa iba pang mga vlogger na gustong sumikat, nasasaktan po kami sa mga sinasabi nyo na kung ano-anong paninira. Gaya na itong Epifanio Labrador na ito. At sa mga vlogger pa na kung ano-anong mga sinasabi. Talagang merong kaakibat na parusa ang mga sinasabi nyo. Magbigay talaga kayo ng mga ebidensya kung meron man. Pero kung wala, talagang maghihimas po kayo ng rehas talaga. Meron po akong ipapakita na ikagugulat po ng lahat mga kababayan. Ito po siya. Talagang magugulat kayo sa kanyang sasabihin dito. Kayo nang humusga kung anong klaseng tao ito, mga mahal kong kababayan at mga kapatid. Nawagan ako na sana kahit konting awa. Pero kahit pisong duling. Ilang libo ang supporters ko, ilang libo ang subscriber ko, pero ni pisong duling. Ni isang Pilipino walang nagpakita sa akin, walang nagparamdam na mahalaga ako sa kanila. Kahit piso lang na habag para dun sa ospital ng anak. Masama loob ko.
Nanawagan ako na sana kahit konting awa. Pero kahit pisong duling. Ilang libo ang supporters ko, ilang libo ang subscriber ko, pero ni pisong duling. Ni isang Pilipino walang nagpakita sa akin, walang nagparamdam na mahalaga ako sa kanila. Kahit piso. Nanunumbat mga kababayan at mga kapatid. Ni pisong duling daw, sa dami po ng kanyang followers, subscribers, ay wala daw tumulong sa kanya. Dahil sa nararanasan niyang problema ngayon. Tignan mo, nanumbat pa. Sino ba naman ang tutulong sa'yo? Epipanyo Labrador. Akala ko ba kakampi mo ang mga ito, pati yung mga amo mo. Bakit itinakwil ka na? Pati asawa mo, tinakwil ka na rin. Tignan nyo mga kababayan, kinakarma talaga ito Tignan nyo. Lahat po ng mga umuusig at lumalaban po sa Iglesia ni Cristo at pagyurak sa namamahala, basta wala po sa katwiran, naparusahan po ng langit. Tignan nyo. Ayaw nyo kasing maniwala O anong nangyari sa'yo, Epipanyo Labrador? Walang sumuporta sa'yo. Dahil ikaw, wala ka kasi sa katwiran Nilamon ka ng pera na akala mo, papanig sa'yo ang mga Pilipino. Tignan mo, yung mga amo mo, tinakwil ka tuloy. Meron pa akong papakita sa inyo na ikagugulat yung mga kababayan. Mabibwisit dito mga followers ni Epipanyo Labrador. Talagang manggigigil kayo dito sa taong ito. Isa palang scammer ito mga kababayan.